Maligayang pagbabalik sa JNS TV. Ngayong linggo, pag-uusapan natin ang isang matagal ng issue, ang pagtigil ng tulong ng US sa Israel. Oo, tama ang narinig mo. Inanunsyo ni Punong Ministro Netanyahu sa 60 Minutes noong linggo na balak ng Israel na bawasan ang pagdepende sa US sa susunod na 10 taon at magiging ganap na silang independyente. Sa totoo lang, nililimitahan ng aid package ang kakayahan ng Israel na magbenta o magbahagi ng teknolohiya sa ibang bansa. Pinipipilan din ito ang Israel na magbenta ng armas sa mga bansang hindi aprobado ng US. Nangunguna ang Israel sa teknolohiya at depensya, may GDP na 700 bilyon, kaya hindi na nito kailangan ang aid package. Habang nagrereklamo ang mga anti-Semites sa tulong ng US sa Israel, ang punong ministro ng Israel na ayaw nila ay sumasang-ayon din sa kanila. Pero hindi lang yan ang tanging hindi pinag-isipang reaksyon laban kay Netanyahu na nakita natin kamakailan. Maraming pumuna kay Bibi sa babala niya tungkol sa Iran na magkakaroon ng mga sandatang nuklear pero hindi pa ito natutupad hanggang ngayon. Sabi ng iba, parang may patunay yon. Ngayon may kwento akong ibabahagi. Ngayong linggo, minalas akong mabasa ang isa sa mga pinakabobong artikulong nakita ko kamakailan. Sa totoo lang, malinaw nitong ipinapakita ang kulang na critical na pag-iisip sa kanluran. Opinion piece ito ng Amerikanong Hudyo na halatang lasing sa Marxismo, na parang pagtatanghal lang na niloko ako ng Jewish summer camp. Bahala na siya. Punong-puno ang internet ng mga taong sinisisi ang kanilang mga counselor sa kanilang krisis sa pagkakakilanlang pampolitika bilang matatanda. Ngunit sa likod ng ideological na pagwawala, isa sa pinaka hindi tapat na puntong paulit-ulit na sinasabi ng mga tao ng kumpiyansa kahit halata namang wala silang alam sa paksa. Paulit-ulit na sinasabi ni Netanyahu at ng Israel na ilang buwan na lang at magkakaroon ng sandatang nuclear ang Iran. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ganoong sandata ang Iran. Kaya naman si Netanyahu at ang Israel ay siguradong nagsisinungaling. Sinasabi ito ng mga tao na parang napakatinding pambara o nahuli nilang nagsisinungaling ang Israel. Pero isipin mo kung gaano kabobo ang lohika nito kung maglalaan ka lang ng higit sa 5 segundo. Hindi pa nakakakuha ng nuclear bomb ang rehimeng Islamiko dahil may mga taong patuloy na pumipigil sa kanila. Iyan ang bahaging palaging sinasadyang hindi banggitin ng mga henyo na ito. Parang tinatawanan mo ang mga bumbero dahil hindi naman nasunog ang gusaling ibinabala nila sa'yo, habang sinasadya mong baliwalain na 20 taon nilang inapula ang mga munting sinde. Oo, hindi yan ang panalong argumento. Pero inuulit pa rin ito ni na Tucker Carlson o Cenk Uygur na parang may gusto silang patunayan. Pinapatunayan lang nito na sira na isip nila at di nila gets ang mga ginawa para pigilan ang plano ng rehimen sa bomba. Hindi na nakakagulat kapag narinig mo ang halos nakakatawang sinabi ni na Tucker Carlson at Grand MacGruber Megyn Kelly na yung linggo tungkol sa kung paano mapipilitan ng Israel na gumamit ng sandatang nuclear kung mapuputol ang tulong. Panuurin mo ito. Hindi kakayanin ng Israel na mapanatili ang blockade o pagtanggol ang sarili nito kahit 24 na oras lang kung wala ang $1.5 trillion na suporta ng militar ng US at ipinapatupad ang matagal ng garantiya sa depensa natin sa Israel. Kung wala yon, may dalawang opsyon ang Israel. Mapuksa sila o gumamit ng sandatang nuclear. Diyan talaga tayo mapupunta kung hindi sinusuportahan ng Estados Unidos ang Israel. Kaya kung may magsabing gagawin ito o yon ng Israel, Hindi kayang ipagtanggol ng Israel ang sarili nito. Sino mang nagtatrabaho sa Pentagon na handang kumausap sa iyo ng tapat at off the record ay kayang magpaliwanag nito sa iyo ng detalyado. Hindi magagawa ng Israel ito. Wala sa ng 6, 8 o 10 front ng digmaan o anumang digmang sabay-sabay sa maraming larangan na isinusulong nila gayon. Wala sa mga iyon ang magiging posible kung wala ang militar ng US, mga tauhan ng militar ng US na namamatay para sa kanila at pera ng buwis ng US na nagbabayad para sa lahat ng ito. Kaya ayon. Pasensya na. Ano? Ang dami-daming maling akala na kailangang linawin dito. Lahat sa loob lang ng 1 minuto. Una, hindi kailanman nagbanta ang Israel na burahin ng ibang bansa sa mapa. Hindi rin Israel ang rehimeng nagsasabit ng tao sa crane. Hindi sila ang rehimeng sumasakop sa kalahati ng gitnang silangan gamit ang mga teroristang hukbong proxy. Hindi ang rehimeng nagpupundo sa Hezbollah, Hamas, mga Houthi, Shia militias sa Iraq, Palestinian Islamic Jihad at iba pang teroristang grupo sa ibang bansa. Ang Islamikong Republika ng Iran ang gumagawa nito. Ang Islamikong rehimen ay isang ekspansyonistang revolusyonaryong diktadura na nananawagan ng genocide, pumapatay ng sarili nilang mamamayan at nagpupundo ng mga teroristang proxy sa rehiyon.
At sa kabila nito, ang bansang dapat katakutan ng lahat ay ang Israel. Ngayon, kahit may mga mangbang, naniniwala akong mas may alam sina Tucker at Meghan kahit di nila alam ang isyong ito. Pero alam din nila na ang pinakamaraming clicks at engagement na yon ay dahil sa pagiging kontra-Israel o kontra-Hudyo na pananakot. At iyon lang ang kanilang prioridad dahil nakikita nila ang mga hindi edukado at mahilig sa sabwatan ng Muslim na manonood bilang mapagkakakita ang hindi pa nila napapakinabangan. Hindi lang mali sina Tucker at Meghan, aktibo pa silang nagpapakalat ng maling impormasyon at niloloko ang sarili nilang manonood. Halimbawa, kapag naisip mo kung gaano kalaking pagsisikap ang talagang inilaan para hadlangan ang nuclear program ng Iran, noon pa ay nagbababala na ang Israel. Mapapansin mo na paulit-ulit lang ang parehong pattern sa marami pang ibang paratang na ibinabato kay Netanyahu at sa Israel. Pati ilang miyembro ng pandagdigang komunidad ay nakisali sa isyung ito dahil ilang dekada rin nilang inantala ang nuclear ambitions ng Islamic Republic. Noong unang bahagi ng dekada 2000, natuklasan ng mga inspektor ng IAEA ang mga lihim na aktibidad ng pagpapayaman ng rehimen sa Natanz at tumugon sila sa pamamagitan ng mga parusa, kabilang ang mga restriksyon sa pagbabangko, kontrol sa pag-export at mga restriksyon sa teknolohiya. Tinarget ang mga procurement network at nagsimulang lumala ang mga lihim na operasyon. Noong 2010 ang Stuxnet cyber attack na iniugnay sa Israel ay sumira ng halos 1,000 centrifuge sa Natanz. Sa parehong panahon, sunod-sunod na pinatay ang mga Iranian na siyentipikong nuclear. Masoud Ali Mohammadi, Majid Shahiari, Dariush Razani Nijad, Mustafa Ahmed Roshan, at marami pang iba. Pagkatapos, sumabog ang mga pasilidad ng centrifuge. Noong 2020 isang pagsabog ang sumira sa Advanced Centrifuge Assembly Facility sa Natanz at nagdulot ng malaking pinsala. Sa parehong taon, si Mohsen Farizadeh, na kilala bilang arkitekto ng programang nuklear militar, ay pinaslang sa labas ng Tehran. Sino ang makakalimot sa epikong operasyon ng Mossad noong 2018 nang pasukin nila ang Tehran at nakawin ang lihim na nuclear archive ng rehimen? 10,000 classified file ang nagpapakitang nagsinungaling ang rehimen sa tunay na layunin ng kanilang nuklear na programa sa militar sa loob ng maraming taon. Matapos ang mga taon ng paninira at paulit-ulit na pagpapabagal sa nuclear program, naantala ito ng buwan o taon. Sumunod dito, pumasok ang mga ahente ng Israel sa kalabang estado, nagnakaw ng kalahating toneladang classified nuclear na material mula sa lihim na bodega at palihim na inilabas ito. Bago pa man maintindihan ng mga Iranian ang nangyari, may mga tao pa ring online na nagsasabing, kung banta talaga ang Iran, bakit wala pa silang bomba ngayon? Kita mo, nagsinungaling sa atin si Netanyahu. Oo, wala pang bomba ang rehimen ngayon dahil patuloy silang pinipigilan ng Israel. At yan mismo ang punto. Kahit pagkatapos ng lahat ng ito, may mga tulad din na Tucker at Meghan na tinuturing ang Israel na parang kawawang parasite na nabubuhay dahil sa Amerika. Ibinabalik tayo nito sa online na paniniwala na nabubuhay ang Israel dahil sa tulong ng Amerika. O ayon kay Tucker, hindi kayang ipantanggol ng Israel ang sarili kung wala ang Estados Unidos. Mulay, tanging isang taong walang alam tungkol sa relasyon ng US at Israel ang makakapagsabi ng ganyang kamangmangan. O isang taong ganap na sinungaling, kagaya ni Tucker Carlson. Hindi kakayanan ng Israel na mapanatili ang isang blockade o ipagtanggol ang sarili nito kahit 24 na oras kung wala ang $1.5 trillion mula sa US. Ang militarang US ang sumusuporta rito at napapatupad ng matagal ng garantiya sa depensa na mayroon tayo sa Israel. Ito ay isang bagay na inimbento lang ni Tucker sa kanyang isipan. Una sa lahat, hindi ito $1.5 trilyong. Ang kasalukuyang tulong ay nasa $3.8 bilyong kada taon. Ngunit maliit ito kung ikukumpara sa federal na badyet ng US na halos $7 trilyong. Ibig sabihin, 0.05% lang ito ng federal na badyet ng Amerika. Heto pa ang hindi nila sinasabi sa iyo. Halos lahat ng perang iyon ay bumabalik sa ekonomiya ng Amerika sa pagbili ng depensa. Dapat ang Israel ay bumili lang ng armas mula sa mga Amerikanong tagagawa, pabrika, supply chain at manggagawa. Tinatayang 70,000 trabaho para sa mga Amerikano ang nalilika o napapanatili ng partnership na ito bawat taon. Kaya hindi basta nagpapadala ng pera ang mga Amerikano sa Israel para mabuhay kami. Sinasubsidyohan ng gobyerno ng US ang sarili nitong industriya ng depensa habang pinapalakas ang isang estratehikong kaalyado at sa totoo lang, mas marami pa silang nakukuha kaysa sa binabayaran nila. Balikan natin sandali.
Nagsimula lang talaga ang tulong ng US sa Israel pagkatapos ng Six-Day War noong 1967. Bakit kaya? Hindi dahil kailangan ng Israel, kundi nakita ng US ito bilang oportunidad na magkaroon ng isa pang prente laban sa USSR noong Cold War. Lumaki pa ang military aid matapos ang Yom Kippur War noong 1973 at lalo pang tumaas dahil sa mga memorandum na naglilimita sa pagpipilian ng Israel sa ibang bansa at nagbibigay benepisyo sa Estados Unidos. Sa ngayon, malaki pa rin ang napapala ng US sa relasyong ito. Madalas nakakatulong ang intelihensya ng Israel sa pagpigil sa malalaking planong terorista na punteriya ang mga bansang kanduranin, lalo na sa US, kabilang ang mga pag-atake sa aviation, operasyon ng ISIS, Iranian terror cells, at pag-atake sa Amerikano at Europeo sa ibang bansa. Hindi pagmamalabis na sabihin na may libu-libong Amerikano ngayon na buhay pa dahil sa pagbabahagi ng intelihensya ng Israel sa Estados Unidos. Iyan ang dahilan kung bakit paulit-ulit nang inilalarawan ng mga dating matataas na opisyal ng intelihensya ng US ang intelihensya ng Israel bilang natatanging mahalaga na tinatayang $1 bilyong ang halaga dahil malalim ang operasyon nila sa mga network na hirap pasukin ng kanluran. Kaya kapag mga hangal gaya ni Tucker Carlson sa internet ay sumisigaw ng itigil ang tulong sa Israel, ayos lang naman talaga. Wala nang pagbabahagi ng intelihensya, wala nang regional na kooperasyon laban sa terorismo, wala nang pagbabahagi ng inobasyon sa larangan ng digmaan, wala nang koordinasyon sa depensa laban sa mga misil, wala nang mga restriksyon sa pag-export ng mga armas ng Israel. Ayon sa politika sa Washington, taliwas sa iniisip ng iba, hindi basta proyekto ng Amerika ang Israel na umaasa lang dito. Isa kaming malayang bansa at kaya namin kahit wala ang Estados Unidos. Pero mas delikado ang Estados Unidos kung wala ang Israel. Ang alamat na ito na ipinapakalat ni Tucker na hindi kayang ipagtanggol ng Israel ang sarili nito nang wala ang Estados Unidos ay lubos na malayo sa aktual na kalagayang militar. Nanalo kami sa digmaang maraming prente noong 1948 at 48 kahit walang tulong ng Estados Unidos matapos ideklara ang aming kalayaan. Kung putulin natin ang ugnayan sa Estados Unidos, baka payagan tayong manalo ulit sa digmaan na walang presidente na nagdedeklara ng tigil putukan kahit walang tunay na pagbabago sa sitwasyon. Oo, Tucker, maraming Israeli ang talagang nais na itigil ng US ang tulong sa Israel. Pero hindi tulad ng pagsusuri mo, kung matatawag mo man yun na pagsusuri, dahil hindi na namin kailangan yon para ipagpatuloy ang pagtatanggol sa aming sarili. Hindi namin kailangan na lading nakikialam ang Washington sa mga pulisya at desisyon ng depensa ng Israel. Ang tunay na benepisyo dito ay mas epektibo at mas ligtas ang parehong bansa kapag nagtutulungan. Kung nais ng mga Amerikano sundan ang Islamista, ayon kay Tucker Carlson, ahan was salan. Good luck, America! Ngayon, pag-usapan natin ang kandidato sa Kongreso na si Dan Bilzerian, isa sa mga adik sa galit sa internet na kunway dapat mapalapit sa kapangyarihan. Isang kwentong parang eksperimento sa social media. Tinitingnan kung gaano kababa ang sibilisasyon bago maisip ng tao na tigilan ang paglalagay ng mga siraulo sa internet sa politika. Narito ang isang lalaking sumika dahil sa droga, baril, sugal, misogynia at paratang ng karahasan na parang sabog sa coke na frat boy na may walang katapusang pera at umano'y nagbabayad ng mga bayarang babae para magkunwaring gusto siya. Isang lalaki na binuo ang buong karera niya sa podcast bro culture kasama ang mga tulad ni Andrew Tate. Ngayon, gusto niyang tumakbo sa Kongreso laban kay Randy Fine sa Florida. Pasensya pero ito talaga ang bahagi ng panahon ng internet na hindi ko maarok. Ngayon, pwede nang magkarera ang mga tao sa pagiging online na walang hiya tapos bigla na lang silang magdedesisyon isang araw. Siguro dapat tumulong na rin akong magpatakbo ng gobyerno ng US. Pero ang nakakabaliw, si Dan Bilzerian ay hindi lang simpleng influencer na tanga. Isa siya sa pinakakasuklam-suklam at pinakahayadang galit sa mga Hudyo sa internet. Ito ay isang tao na hayagan magbabanta na papatayin ng mga Israeli, inuulit ang mga sinasabi ng mga neo-Nazi, ilang taon nang obsessed sa mga Hudyo, at ngayon ay tila may kakaibang ideological na pagkahumaling sa Islam. Parang pinapanood mo ang isang tao na unti-unting nababaliw sa harap ng publiko. Pero ang talagang pumukaw ng pansin ko ngayong linggo ay pati mga neo-Nazi ay nababahala na dahil kay Dan Bilzerian.
Si Nick Fuentes, isang neo-Nazi na sumikat sa kadadaldal at pagpapasiklab ng galit online, ay nandito na ngayon. Inaangkin niya na si Dan Bilzerian ang tumawag sa kanya sa isang tabi, pinatago ang telepono, dinala sa ibang kwarto at nagsimulang magsalita tungkol sa pagpatay sa mga ministro ng Israel at kilalang personalidad na Hudyo. Pagkatapos, di umano'y sinubukan siyang i-recruit para pumunta sa Qatar. Ngayon, malinaw naman na dapat nating isaalang-alang kung sino ang nagsasabi nito. Pinag-uusapan natin si Nick Fuentes. Pagkalipas ng isang araw, si Lucas Gage, na galit din sa mga Hudyo, ay nagsabing naranasan niya rin ito sa ibang pagkakataon. Parehong kwento, nakatago ang telepono, pribadong kwarto, pagka-obsessed sa karahasan at sa Israel. Pakinggan ang sinabi ni Lucas. Nang makita ko ang post ni Nick, hindi ako makapaniwala. Kwento niya, nung una kong makilala si Dan sa bahay niya, pinaiwan niya ang mga telepono namin sa ibang kwarto. Tinanong niya ako kung gaano kahirap sa mga ministro ng gobyerno ng Israel. Inimbitahan din niya ako sa Dubai at Qatar, pero tinanggihan ko habang papunta siya doon para maging banal agad. Nick, sumpa ko sa Diyos at sa buhay ng mga anak ko. Dalawa ang magaganda kong anak. Ginawa niya rin sa akin yun, kaya umakyat kami. Sabi niya, kilala mo si Ben Shapiro, di ba? Ano tingin mo sa kanya? Nagtataka ako kung may plano ba siya. Baka usapang locker room lang. Parang bro, kailangan nating tapatan tong tao. Gets mo? Ganon din iniisip ko, kaya sabi ko, di naman magbabago yon. Maglalagay lang sila ng iba, parang ganon. Pero nung inilabas na ni Nick, sabi ko, okay, ang weird nun. Ngayon, may isa pang tao na hindi kampi kay Nick o Lucas na nagkumpirma na ikinuwento nga sa kanya ni Fuentes ng pribado ang parehong insidente nung nangyari ito. Ngayon, may mga tao na naglalarawan ng parehong kakaibang ugali. Sa totoo lang, kailangan na nating itigil ang pagpapanggap na pa-edgy lang na usapang pang-internet ito. Kung may taong hayagang mansasalita tungkol sa pagpatay ng pampulitikang personalidad at nangangarap pumatay ng mga Israeli, siguro hindi dapat siya mapalapit sa posisyon sa gobyerno. Tawagin mo akong baliw. Ang matindi dito, nakita ko ang parehong online na America First na grupo na biglang nahumaling sa istilong Islamista, isang bagay na matagal nang konektado sa kilusang ito. Ngayon, nagpo-post si Dan ng mga litrato habang nagbabasa ng Quran, suot ang kefiye sa Qatar at pinupuri ang moralidad ng Islam. Sinabi rin niyang gusto niya ang mga Muslim dahil sa tapat nilang pagkakapatiran. Nakakatawa talaga ito, lalo na galing sa isang lalaki na binuo ang buong pangalan niya sa droga, sugal, karahasan, pagmamaliit sa mga babae at pag-asta na parang STD na naglalakad. Tema. Sa totoo lang, para sa akin, ang tanging laban ngayon sa mundo na sulit ipaglaban ay, alam mo na, ang lipulin ng Israel. Ibig kong sabihin, magpapalista ako bukas at pupunta roon para lumaban at tumatay ng mga Israeli. Magiging napakagandang araw yon para sa akin. Magpapalista ako sa draft waiver kahit saan. Bigyan mo ako ng replay at ay padala mo ako doon. Naniniwala kung karamihan sa bansa ngayon ay masama, nagpapatupad ng genocide at apartheid, pinipigil ang mga Palestino, umaatake sa kapitbahay at umaasta parang terorista. Mayabang sila, walang utang na loob, at dapat silang burahin sa mapa. Dahil nabanggit ang mayabang at walang utang na loob, hindi ko sasabihin kung sino ang dapat burahin sa mapa dahil hindi ako nananawagan ng karahasan. Pero itong tao, kailangan talagang maturuan ng leksyon. Mahalaga ito dahil hindi lang kay Dan Bilzerian ito, isa lang siyang problema. Siya ang pinaka-exaggerated na halimbawa ng mas malaking trend. May mga hayagang galit sa mga Hudyo na kumakandidato sa iba't ibang posisyon sa Estados Unidos. Ibig kong sabihin na panalunan ni Zoran Mamdani ang posisyon bilang alkalde sa New York at nakikita naman natin na yon kung gaano kaayos ang nangyayari sa New York City. May mga tulad ni Aber Kawas, kandidato ng DSA at aktibistang may ugnayan sa CARE na minamaliit ang 9/11 at tumatakbo sa State Assembly ng New York. Siyempre, inendorso mismo ni Mamdani. Heto ang sinabi niya tungkol sa 9/11. Ang sistema ng kapitalismo at rasismo at white supremacy at iba pa, pati na rin ang Islamophobia, ay ginamit lahat para sakupin ang mga lupain, tama? Para kunin ang mga yaman mula sa ibang tao. Kaya ito ay parang isang mahabang kasaysayan. Ngayon, nakikita natin ang resulta ng pagpapatuloy niyan, tama, sa 9/11.
Kaya madalas kapag tinatanong kami ng mga tao ng reaksyon tungkol sa isang pag-atake, tama? Kung titingnan mo ang kasaysayan, marami sa atin ay galing sa mga sinakop na lupa at lugar ng bigmaan, tama? Madalas ito ay dahil sa mga patakaran ng US o ng Europa. Kaya napapansin ko na doon tayo nakakaugnay. Pero pati yung ideya na kailangan nating humini ng tawad para sa isang pag-ataking terorista na ilang tao lang ang gumawa. Walang paghingi ng tawad o reparasyon para sa genocide at pagkaalipin. At iba pa, kaya talagang kasuklam-suklam ito para sa akin. Pagkaalipin? Isa sa iilang lugar na may modernong pagkaalipin ay sa mundong Arabo-Muslim. Pero lumilihis na ako ng usapan. Ibang episode na yon, pupuntahan natin mamaya. Samantala, balik tayo kay Dan Bilzerian na parang sabog sa coke na final boss ng internet brain rot na biglang sumulpot sa usapan. Kung gusto mong maintindihan kung gaano kasama ang taong ito, maglaro tayo ng sino ang nagsabi nito, Islamistang terorista o Dan Bilzerian. Subukan mong hulaan. Unang quote, "Ipupusta ko lahat ng yaman ko na mas mababa yon sa 6 na milyon. Mali ang matematika." Kung si Dan ang hula mo, tama ka. Yan si Dan Bilzerian na nagkakalat ng Holocaust denial. O, itong susunod. Naniniwala ako na ang suprema siyang Hudyo ang pinakamalaking banta sa mundo ngayon. Karamihan sa mga problema ngayon ay dulot ng suprema siyang Hudyo. Ano sa tingin mo? ISIS ba o si Dan Bilzerian? Mahirap hulaan pero si Dan ito. Ito naman, pinaikli sa punto, dapat nating atakiyan ang bawat Hudyo sa buong mundo. Maniwala ka man o hindi, hindi si Danto. Quote talaga ito mula kay Fatih Hamad, isang commander ng Hamas. Pero tulad na nakita mo, halos pareho na sila magsalita. At para naman dito, itinutulak ng Judaismo ang pagiging supremacist at panggagahasa at pagnanakaw mula sa ibang tao basta't hindi sila Hudyo. Ang Israel ay isang manifestasyon yan. Sa tingin ko, masama ang relihiyon. Kung naisip mong si Dan yon, tama ka. Hindi man lang siya nagpapanggap na mga Zionista ang problema niya at para sa kanya, tungkol ito sa mga Hudyo. At sa huli, manpaparehistro ako bukas at pupunta roon, sumabak sa labanan at pumatay ng mga Israeli, bigyan mo ako ng baril at ipadala mo ako doon. Oo, gaya ng narinig natin kanina, si Dan talaga yon. Hindi ito normal na usapang pampulitika, kundi hayagang pagkamuhi sa lahi. At kahit paano, tinitingnan pa rin ng ilan sa internet ang taong ito bilang lehitimong tinig sa politika. Hindi kung ano talaga siya. Isang taong balisa, galit sa mga Hudyo at ganap na tangga na walang mabuting katangian. Pero ang pinakamahalagang dapat maintindihan ng mga tao ay hindi lang online nananatili ang mga ganitong bagay. Kapag naging karaniwan na ang retorika tungkol sa di umano, isupremasya at sabuatan ng mga Hudyo, pati na rin ang karahasan laban sa Israeli, tiyak na may mga taong kikilos batay dito. Ganyan gumagana ang radikalisasyon at ekstremismo. Sa totoo lang, kung may nag-isip na dapat siyang humubog ng politika sa Amerika, hindi siya dapat pagkatiwalaan kahit man patakbo ng makina o bumoto. Habang ang internet na payaso tulad ni Dan ay nagkukunwaring revolusyonaryo online, ang mga totoong rehimen ay patuloy na nagluluwas ng ganitong galit at manipulasyon sa malawakan. At diyan na tayo sa mabuti, masama at pangit ngayong linggo. Umpisahan natin sa pangit na balita natin. Ngayong linggo, nagpa siyang ipaalala ng Islamikong Republika ng Iran sa mundo na hindi lang ito teroristang rehimen, kundi lubos ding siraulo. Talagang kailangan ng mga tao na maintindihan kung gaano talaga kakaiba ang kwentong ito. Mukhang may lumabas na memo sa Foreign Ministry o propaganda apparatus ng Islamikong rehimen dahil biglang nagsimulang tirahin ng maraming embahada at mga account na konektado sa rehimen si Caroline Leavitt, ang White House Press Secretary online. At ano ang kanyang kasalanan? Nagkaanak lang siya, sumusumpa ako, hindi ko ito inuimbento. Ginamit ng rehimen ang mga post niya tungkol sa kanyang bagong silang na anak bilang propaganda sa kamakailang pag-atake ng US sa base ng IRGC sa Minab. Iginit ng rehimen na 12-12 ng bata ang namatay sa isang paaralang malapit sa pasilidad. Sa totoo lang, kung inilalagay mo ang mga bata at ang kanilang mga paaralan sa loob ng estrukturang militar ng IRGC, krimen sa digmaan na yon. Talagang ang Islamikong Republika pa ang gagamit ng mga bata bilang panangga at magkunwaring nagmamalasakit sa buhay. Sa totoo lang, sobrang tindi ng pagkukunwari dito. Nakakatawa na kasi ito rin ang rehimen na nagpadala ng mga bata sa mga lugar na may mina noong digmaan ng Iran at Iraq.
Ang parehong rehimen ang pumatay kay Kian Pirfalek, 9 na taong gulang, at daan-daang bata at kabataan noong mga protesta noong Enero, ilang araw bago ang pag-atake sa Minab. Walang pakialam sa mga bata. Ang mahalaga sa kanila ay propaganda, kapangyarihan, at pagpapalaganap ng Islamistang revolusyon. Iyon lang. Kung tunay na nagmamalasakit ang rehimeng ito sa mga bata, hindi babarilin sa lansangan ang mga batang Iranian dahil lang napalapit sila sa isang protesta. Hindi rin pahihirapan sa kulungan ang mga Iranian na teenager. Hindi sana mapipilitang kilalanin ng mga pamilyang Iranian ang bangkay ng kanilang mga anak matapos ang mga demonstrasyon. Walang ibang rehimen sa mundo na mas maraming dugo ng mga bata sa kamay kaysa Islamikong rehimen sa Iran. Hindi lang mga batang Iranian, kundi pati mga batang Palestinian, Lebanese, Syrian, Israeli, Yemeni at marami pang iba. Sa loob ng mga dekada, ginawang kasangkapan sa digmaan ng rehimeng ito ang buong mga henerasyon sa gitnang silangan para sa revolusyonaryong proyekto nito. Ang Hamas, Hezbollah, mga Houthis, Basij at IRGC, silang lahat ay sumira ng napakaraming buhay ng mga bata sa buong reyon. Tuwing tinatamaan ng militar ang Islamikong Republika, inaasahan nating paniwalaan na aktivista na sila ng karapatang pantao. Nakakabaliw ito. Bahagi rin ito ng mas malaking kalakaraang dapat bigyang pansin ng lahat. Hindi lang terorismo ang ine-export ng Islamikong Republika, pati propaganda. Naiintindihan nila na bahagi na ngayon ng labanan ang social media. Kaya ginagamit nila ang post tungkol sa isang bagong ina bilang propaganda campaign. Gusto nilang manipulahin at kunin ang simpatya ng mga taga-kanluran na hindi pa rin lubos na iintindihan ang rehimeng ito. Pero dapat malinaw na maintindihan ng lahat ang isang bagay. Walang halaga sa Islamic Republic ang buhay ng tao, bata man o matanda. Mas mahalaga sa kanila ang kapangyarihan, takot, jihad at sariling kaligtasan. Kaya nakakainis makita silang biglang nagpapanggap na nagmamalasakit sa mga bata matapos dekadang pagpatay sa kanila sa reyon. Isa ito sa pinaka-nakakasuklam online. Ang Islamic Republic ay hindi lang pamahalaan, kundi isang ideological na kulto ng kamatayan na may network ng mga embahada para ipalaganap ito. At ngayon para sa masamang balita ng linggo, dahil ngayong linggo, pinaalala ng Australia sa mundo kung ano ang nangyayari kapag ang mga bansa sa kanluran ay gumugol ng maraming taon sa pagpapanggap na ang radicalization ay simpleng bahagi lang ng cultural diversity. Hinaharap na yon ng Australia ang epekto ng pagbabalik ng mga asawang ISIS matapos silang sumali sa isang malupit na teroristang grupo. Ngayon, ang ilan sa kanila ay nililitis dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan, kabilang ang pagkaalipi ng babaeng Yazidi at iba pang karumal-dumal na krimen ng ISIS. Inakusahan ng mga autoridad ng Australia ang 2 babae na pinanatiling alipin ang isang babaeng Yazidi sa kanilang bahay sa ISIS-kontroladong Syria matapos umano itong bilhin sa halagang $10,000. Iyan ang tinatalakay natin dito, hindi ito book club. Ang ISIS ay isang paglipol na Islamistang kulto ng kamatayan na pumapatay ng sibilyan, umaalipin at umaabuso sa mga kababaihan, pumupugot ng ulo sa kamera at pumapatay ng relihiyosong minorya sa Iraq at Syria. Pinabalik pa rin sila ng Australia pero tingnan mo, hindi pa rin sila marunong magpasalamat. Bakit ka napunta sa IN? Bakit ka nag-asawa ng teroristang ISIS? Tumahimik ka, malandi ka. Sa ilalim na ba sa mga batas ang mga anak mo? Bitawan mo ako! May pagpipilian ka ba? Kausapin mo ako, kausapin din kita. Ayos ba? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo ngayon? Social. Mga Islamistang siga na tinatawag na malandi ang isang Australian ng mamamahayag dahil lang sa ginagawa niya ang trabaho niya. Ang mga taong ito ang pinakamaruruming uri ng sangkatauhan. At hindi ko maintindihan kung bakit pinayagan ng Australia ang ganitong klaseng kaguluhan sa simula pa lang. Ano bang meron sa pagsali sa ISIS na nagpapakitang ang tao ay may parehong pagpapahalaga, respeto sa batas, kultura o sibilisasyon ng Australia? Hindi pa doon natapos ang gulo. Sa korte, tumanggi-tumayo ang mga akusado para sa hukom, kaya napatunay ang nilapastangan nila ang korte na sumasalamin sa buong problema rito. Patuloy na nagaangkat ng mga tao ang mga bansang kanluranin o sa kasong ito, muling pinapabalik ang mga ito, tapos nagugulat sila kapag hindi nirerespeto ang mga ito. At paulit-ulit pa rin, nahihirapan ng mga bansang kanluranin na aminin ang isang napakasimpleng bagay. Mahalaga ang ideolohiya at mahalaga ang radikalisasyon. Matagal nang kumakalat sa media ang kwento na ang mga tinatawag na ISIS bride ay mga naligaw na dalagang nadala sa social media.
Pasensya na, pero kailangan talagang pag-usapan ang personal na pananagutan. Hindi ka pupunta sa kabilang panig ng mundo para sumali sa ISIS nang hindi mo alam kung ano ito. At ito ang dahilan kung bakit maraming bansa sa kanluran ang tila hindi handa sa ideolohikal na labanan na kinakaharap nila sa loob ng kanilang sariling bansa dahil ginugo nila ang maraming taon sa pagturing sa bawat babala bilang pagkiling at Islamophobia, imbes na seryosohin ang problema. Isa sa pinakamapaminsalang maling akala ng kanluran nitong 20 taon ay ang pagpapanggap na hindi totoo ang Islamistang ekstremismo. Ngayon, nararanasan ng Australia ang epekto ng maling akala na iyon. Hindi lang tanong kung ano ang gagawin sa mga asawang babae ng ISIS. Ang tanong ay, paano naging mahina, puno ng guilt at takot makasakit ng iba ang mga lipunang kanluranin? Kaya tumigil silang ipangtanggol ang kanilang sibilisasyon noon pa. Sa wakas, magandang kwento ng linggo ito. Matapos ang isang linggo ng internet brain rot, propaganda, ISIS wives, at podcast bros na kunwaring politiko, mahalagang ipaalala kung ano ang ginagawa ng totoong estado. Habang abala ang kalahati ng internet sa pagsisigawan online tungkol sa Israel, tahimik pa lang may lihim na forward base ang Israel sa Iraq nung digmaan kontra Iran. Talagang nakakabaliw ang kwentong ito. Batay sa bagong impormasyon, nagtayo ang Israel ng lihim na base sa kanlurang Iraq para suportahan ang operasyon laban sa Islamic Republic noong digmaan. Ngayon, iniulat na ang base ay naglalaman ng mga special forces, kagamitan para sa lohistika at mga search and rescue teams na nakaposisyon doon sakaling may mga piloto ng Israel na mapabagsak sa loob ng teritoryo ng Iran. Hindi lang gumagawa ng long-range na operasyon ang Israel laban sa rehimen, kundi nagtatalaga rin ng infrastruktura para mailigtas ang tauhan nila kung may aberya sa teritoryong kalaban. Dito lalo pang nagiging nakakabaliw ang kwento. Ayon sa Wall Street Journal, muntik mabunyag ang operasyon matapos mapansin ng lokal na pastol sa Iraq ang kakaibang aktibidad sa lugar. Ipinagbigay alam ng pastol sa seguridad ng Iraq na agad nagtungo roon para magsiyasat. Ilang linggo bago ang digmaan, napilitan ng Israel na umatake sa papalapit na puwersa ng Iraq upang maprotektahan ang operasyon at maiwasang mabunyag ang base. Nagkaroon tayo ng Israeli Special Forces sa Iraq at isang lihim na sentrong lohistikal na sumusuporta sa operasyon laban sa rehimen sa Iran. Naghahanda ang search and rescue para sa posibleng bumagsak na piloto gamit ang real-time intellihensiya at lakas ng himpapawid sa pagdepensa ng operasyon. Bago pa ito nalaman ng publiko, ganito talaga ipinagtatanggol ng Israel ang sarili sa gitnang silangan. Para sa akin, mahalaga ang kwentong ito dahil magpapaalala ito ng bagay na madalas kalimutan ng internet tungkol sa Israel. Hindi kami pwedeng magkamali. Sa tuwing pumapasok sa digmaan ng Israel, dapat handa ito sa lahat. Hindi lang kung paano tamaan ang mga target, kundi pati na rin kung paano sagipin ang mga piloto, paano ilikas ang mga operatiba, paano iligtas ang mga bihag, at paano pauwiin ang mga tao nito kung sila ay maipit sa loob ng teritoryo ng kalaban. Laganap ang prinsipyo na ito sa lipunang Israeli at kultura ng seguridad ng Israel. Isa ito sa malaking moral na pagkakaiba ng Israel at mga kalabang rehimen. Nagtatago ang Hamas sa likod ng mga sibilyan. Ang rehimeng Islamiko ay nagpapadaan ng mga bata sa mga lugar na may mina at pinupundohan ang mga teroristang proxy sa buong reyon. Inalipin ng ISIS ang mga babae at pinatay ang mga minorya. Ngunit malaki ang ginagastos ng Israel para sa pagsagip, paglikas at pagbabalik ng kanilang mamamayan ng buhay. Bago tayo mantapos, gusto kong ituro na ang kwentong ito ay paalala kung gaano kadalas peke ang maraming online na pagsusuri. Pinag-uusapan ng mga tao online ang digmaan na parang laro lang, ginagawa pa itong hashtags o memes at madalas pakitang galit lang. Ganito talaga ang operasyon sa seguridad. Tahimik, komplikado, mapanganib at ginagawa ng mga eksperto na alam na buhay ang nakataya kapag nagkamali. Sa kabila ng lahat ng sinasabi ng mga tao tungkol sa Israel online, kapag may nangyaring masama sa gitnang silangan, kapag may kailangang isagawa na operasyon sa loob ng teritoryo ng kaaway, o kapag may kailangang iligtas sa gitna ng putukan, malaki ang posibilidad na ngaroon ang mga operatiba ng Israel. At dahil di dyan, hanggang dito na lang muna tayo ngayong linggo. Babalik ako sa susunod na linggo para magbahagi pa ng mga pinakabagong kwento na kailangan mong malaman tungkol sa mga nangyayari sa Iran at sa iba pang lugar. Kung may tip ka, i-message ako sa X. Emily K. Schrader or Instagram, Emily in Tel Aviv. Kita-kits ulit sa JNS TV next week.